Tigilan mo ako dyan sa mga palusot mo na yan, Leslie ah. Ayus-ayusin mo. May pakinabang ka dito. Sa lahat, ikaw ang uungod ng kupal. Sipagan niyo yung paggawa dyan ha, na makarami tayo. Ayoko nang tatamad-tamad at palpak dito. Sigaw pa ng supervisor na si Brenda sa kanyang mga hawak na taong pinagagalitan. Dahil para sa kanya ay bumagal ang produksyon ng kanilang mga empleyado. Gumagawa kasi sila ng mga jacket sa araw na yun. Pabrika ng pananahi ang pinasok ni Brenda at isa siyang supervisor sa kanyang pinapasukan. Kaya naman sobrang istrikto nito na kahit kaunting mali ay ipapaulit niya sa kanyang empleyado at ipapahiya sa mga tauhan niya. Ilang taon na rin kasi ang nakakaraan nang ma-promote si Brenda sa kanyang posisyon at balak niya pang magpataas ng posisyon nang sa gayon ay lumaki pa ang kanyang sahod. Bilisan niyo! Gusto kong matapos niyo yun mamaya. Naintindihan niyo ba ako? Para makakuha naman tayo ng iba. Muling sigaw nito sa kanyang mga tauhan upang bilisan nila ang kanilang produksyon. Ganon kasi ang estilo ni Brenda upang makarami pa ng gawa at mas tumaas ang kanyang sasahurin. Minsan nga, ay kahit pa sobra-sobra na ang nasasabi niya sa kanyang tauhan, ay wala itong pakialam. Basta't ang mahalaga ay makarami ng gawa ang kanyang mga tauhan. Habang siya ay panay mando at panay lamang ang pagsasalita. Minsan lang kasi pumunta ang may-ari, kaya naman sinasamantala ni Brenda iyon upang sa araw mismo na iyon ay walang masyadong gawin si Brenda, maliban sa mag-utos lamang at manatiling nakabantay sa kanyang mga tao. Bawat minuto ay nakabantay lamang siya sa kanyang mga tauhan. Kahit ang totoo, katulad nila, ay kinakailangan din niyang makakota. Ang ginagawa ni Brenda ay kumukuha siya ng isang gawa kada isang tao. At iyon ang inilalagay niya na magiging gawa niya sa buong maghapon. Lamang ang kanyang mga gawa sa iba dahil sa dami ng mga tauhan niya doon. Kahit isang gawa lamang ang kanyang kinukuha bawat isa, ay tiyak na makakakota na siya. Hindi naman alam ng mga ito na maging siya ay may kota rin dapat na maabot. Ang alam lamang ng kanyang mga tauhan ay in charge si Brenda sa pagmamanage ng mga tulad nilang empleyado. Kaya't bawat isa sa kanila ay sumusunod sa bawat mando ni Brenda. Panay ang gawa upang makakota. Panay ang pag-ikot ni Brenda sa bawat sulok ng pabrika nila at tinitingnan sa isa kung tama ba ang kanilang ginagawa at kung mabibilis ba ang mga ito. Tulad ng dati, ay may mga mabibilis at mahahalatang sanay na sa pananahi at pagkukumpuni ng kanilang mga produkto sa kumpanya. Ngunit may mga ilan ding sobrang makupad sa paningin ni Brenda. Dahil nga sa kagustuhan nitong mas maparami pa ang kanilang matatapos, ay pinupunan niya ang mga mababagal na mananahi. Oh, ano ba't napakabagal ng produksyon mo? Ikay, ikaw ang pinakamabagal. Tingnan mo nga yung iba, napakabilis. Hindi mo ba naiisip na pera ang pinag-uusapan dito? At kailangan mong gumawa ng gumawa. Diyos ko, Ikay, kung mamemerwisyo ka, huwag ka nang manahi. Bulyaw ni Brenda kay Ikay or Erica na matagal-tagal na rin sa kanila, ngunit kapansin-pansin pa rin ang kabagalan nito. Kaya't gano'n na lamang kung kumusta at pagsabihan ni Brenda si Ikay. Hindi lang naman si Ikay ang palagi niyang pinapahiya at hinahamak. Dahil maging ang iba, ay palagi niya ring pinag-iinitan. Oy Leslie, anong ginagawa mo? At pahinto-hinto ka. Napakakupad mo. Bilisan mo dyan. Marami pa tayong kailangan tapusin. Sigaw pa ni Brenda kay Leslie habang iritable sa kanyang tauhan. Pilit namang humiti si Leslie kay Brenda.
Alam kasi nitong bubulyawan o sisigawan na naman siya ng kanyang supervisor kapag hindi niya pa binilisan. Kaya sinubukan naman niyang bilisan pa at saka nagsalita. Pasensya na po, Ma'am Brenda. Medyo nahihirapan lang po ako. Pero, tugon pa ni Leslie na hindi malaman ang gagawin dahil sa iritableng amo nito. Hindi na naituloy pa ni Leslie dahil sa agad na pagputol ni Brenda sa sasabihin nito sa kanya. Tigilan mo ko dyan sa mga palusot mo na yan, Leslie ah. Ayus-ayusin mo na may pakinabang ka dito. Sa lahat, ikaw ang uubod ng kupad. Ikaw pa ni Brenda na iritable at talaga namang ganit sa pera. Dahil gustong kumota kahit wala namang ginawa sa production line nito at panay lamang ang pagmando sa mga tauhan niya. Mangyak-ngyak naman si Leslie sa ginawang pamamahiya ni Brenda. Matapos iyon, ay muling nagsermon si Brenda sa iba pang mga tauhan nito. O ikaw, Nato, ano na? Hanggang ngayon, hindi mo pa natatapos na pinapagawa ko sa iyo? Ang bagal mo. Samantalang napakakaunti niyang pinapagawa ko. Paano tayo kikita niyan? Baka nakakalimutan yung kailangan nating kumota ng malaki. Kaya pakibilis. Sigaw ni Brenda sa mga ito na akala mo ay isang reyna kung makapag-utos sa kanyang mga tauhan. Kahit hindi naman siya nagmamay-ari ng isang patahian na iyon, ay talaga namang kinareer ni Brenda ito. At kayong lahat, anong akala nyo? Napapasahurin kayo ng malaki? Sa ganyan lagay na karamihan sa inyo, sira-sira at uubod ng pangit ang gawa. Kaya ayus-ayusin nyo. Dahil kung hindi, malilintikan kayo talaga sa akin. Tandaan nyo yan Bulyaw pa ni Brenda sa lahat ng kanyang mga tauhang naroroon. Kaya naman ang iba ay mahahalata mong nakakunot ang kanilang mga noo dahil sa sobrang pagmamando ni Brenda sa mga ito. Ang iba naman ay panay lamang ang paggawa at hindi na lamang pinakikinggan si Brenda dahil alam niya nila kung gaano katabil ang pananalita nito sa kapwa niya. Alam kasi ng mga ito na gusto lamang ni Brenda na makakuha ng mataas-taas na sahod. Habang ang iba ay abala, ang iba naman ay may mga nasisira at nire-repair pa nilang muli. Kaya't napapagalitan ang iba sa kanila. Ang iba naman ay nagtatabas ng mga tatahiin at may iba namang nagtitrim ng mga excess na kung ano-anong mga himulmol, kaya naman bantay na bantay ni Brenda ang kanyang mga tauhan. Sa araw-araw na pagtatrabaho doon ng mga empleyado, ay sanay na sila sa napakamapanglait at napakamapangmatang masasakit na salita ni Brenda. Wala naman kasing kakayanang lumaban ng mga iba dahil alam nilang sa oras na kalabanin at sumagot-sagot sila dito ay pahihirapan talaga sila ni Brenda. Nakita na nila kung paanong pag-initan ni Brenda ang mga empleyadong sumusuway dito. Napakaswerte na lang kung hindi niya maisipang dagdagan ng mga gawa o ipagagawa sa iyo o di kaya'y aliksin at pagbiskitahan na parang alalay nito ang mga tao sa paligid niya. Ganoon kasing klase ng supervisor si Brenda at wala itong pakialam sa mga sasabihin nito sa kanya. Kaya naman, ganoon na lang kung umasta ito sa kanyang mga tauhan. Wala itong gustong gawin, kundi ang kumita ng pera at maliitin ang nagpapakahirap nitong mga tauhan. Mahirap lamang kasi ang pamilya ni Brenda at hindi niya gusto ang ganong klase nilang pamumuhay. Kaya naman, ganoon na lang ang pagkagusto nitong gawin sa kagustuhang maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Kahit pa alam naman ni Brenda na mali ang kanyang ginagawa sa kapwa at dapat pantay-pantay ang gawin ng mga ito sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, ay ganoon pa rin ang kanyang pamamalakad at hindi nagbabago iyon. Kung may isang araw man na hindi ito nagiging demonita, ay iyon ay ang araw kung saan naroroon ang mismong may-ari ng kanilang pabrikang pinagtatrabahuhan. Ilang araw na ganoon pa din at walang pinagbago ang patakaran
Hanggang sa isang araw ay may baguhang empleyado ang muling nagpainit ng kanyang ulo dahil sa napakabagal nito. Tulad ng iba, ay may gawa itong nire-reject, kaya naman muling napagalitan ito. Ano ba naman yan? Hoy, kabago-bago mo pa lang eh. Puro palpak na ang nakikita ko sa mga gawa mo. Ano to? Puro palpak. Ayusin mo nga to, Manuel. Hindi ganito ang itsura ng gawa ng nakararami. Bulyaw ni Brenda kay Manuel na baguhan lang sa kanilang kumpanya. Saka nito inabot ng pabato ang mismong ginagawa nito. Halos 5 araw pa lang mula nang mag-apply ito sa trabaho. Kaka-hire lang niya 3 araw na nakalipas. Kaya naman hindi pa ito maalam masyado at halatang halos lahat ng nagagawa nito ay mali-mali. Noong una kasi ay pinaturuan mo siya ni Brenda dahil ayaw niyang may pumapalpak. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang irita. Nang makitang muli si Manuel na ganun pa rin ang ginagawa, gayang naturuan na ito ng tama. Agad namang napahiya si Manuel dahil nagsitingin ang lahat ng kanyang mga kapwa mananahi sa kanilang pabrika. Gustuhin mang sumagot ng pangangatwiran ni Manuel ay hindi nito ginawa dahil alam niyang pagdidiskitahan lamang siya kung gagawin niya ito. Kaya naman tumingin na lamang si Manuel kay Brenda at sinabing, "Pasensya na po, Ma'am Brenda. Baguhan lamang po ako kaya sana." Sambit ni Manuel sa kanyang boss habang seryoso ito at halatang hindi nito alam ang sasabihin. "Ayusin mo to, Manuel, at ayoko ng palpak o reject. Need nating matapos yan, kaya ayusin mo yung gawa mo." Sigaw ni Brenda kay Manuel na mahahalata ang inis nito sa kanyang mga ginawang kapalpakan. Samantala, awang-awa naman ang ibang mga tauhan, ngunit kahit gustuhin nilang tulungan si Manuel, ay hindi nila magawa dahil sa takot ng mga ito na mapagdiskitahan at dagdagan ng gawain ni Brenda. Kilalang kilala kasi ng mga ito si Brenda at alam nilang maaari nitong mapagdiskitahan sa trabaho o di kaya'y kapag minamalas ka ay talagang pwede kang patalsikin ito sa trabaho. Kaya naman kahit naaawa pa sila, ay wala silang kakayahang tulungan si Manuel sa mga oras na yon. Maski sila ay hindi gusto ang ugali ni Brenda, kaya naman ganun na lamang ang inis na naipupukol ng mga ito tuwing tatalikod sa kanila si Brenda. Imbis na isipin pa ni Manuel ang mga nasabi ni Brenda, ay hindi na lamang niya ininda ang mga iyon. Bagkus, ay gumawa na lamang muli si Manuel at muling ni-repair ang kanyang mga nasira. Tulad ng nakagawian, ay ganun pa rin ang trato ni Brenda sa kanyang mga tauhan. Walang humpay na bulyaw at sigaw pa rin ang pinaparanas niya sa mga ito. Wala itong gustong gawin, kundi ang makakuha ng malaki-laking pera. Kaya naman ang isang araw, ay mapansin niyang wala pa rin si Manuel, ngayong kailangan nila ito sa produksyon. Dahil mag-a-announce si Brenda para sa meeting, ay agad na uminit ang ulo nito at nagtatalak sa kanyang mga tauhan. "Kayong lahat, pagsabihan niyo yung si Manuel Ayoko sa lahat ng mga tatamad-tamad, katulad niya. Naku, huwag niyang hintayin na masisanti siya. Dahil kilala niyo ako, hindi ko tinotolerate ang mga late at higit sa lahat ay ang mga tulad niya na hanggang ngayon, alam niyang kailangan siya, hindi pa rin siya pumapasok. Ano ba namang klaseng empleyado yan?" Paninermon pa ni Brenda sa kanyang mga tauhan habang minamadali ng iba ang kanilang gawa upang hindi mapansin at pagdiskitahan ni Brenda. "May importanteng meeting ngayong araw na to at kailangan kong makausap ang lahat. Kaya bilisan niyo at ayusin ang mga gawa." Pagpapatuloy ni Brenda sa kanyang mga tauhan. Samantala, habang pinapagalitan ni Brenda ang mga ito, ay nagmamadali si Manuel upang pumasok. Naglalakad siya papunta sa kanilang pabrika dahil walking distance lamang naman iyon nang makita niya ang isang matandang lalaki. Namamalimos ito at halatang gutom na gutom
at mukhang ilang araw na rin itong hindi kumakain. Naawa si Manuel at agad niyang binigyan ng makakain ng matanda. "Manang, eto po sa inyo na po yung baon ko." Sambit ni Manuel na siyang ikinatuwa ng matanda. Dahilan kung bakit umaliwalas ang kanyang gutom na mukha. Saka inabot ang ibinibigay na pagkain ni Manuel. Ibinigay ni Manuel ang kanyang pagkain na sana'y kakainin niya sa trabaho. Nang maiabot iyon ni Manuel, ay natuwa ito dahil kahit paano ay nakakatulong siya sa kanyang kapwa-tao. Kumain ng matanda na para bang wala ng bukas at nilantaka na kaagad ang ibinigay ni Manuel. Habang si Manuel ay tila nalimutan ang kanyang pupuntahan at pinagmasdan niya habang kumakain ng alis sa daan. Tatanungin pa sana ni Manuel ang matanda nang biglang maalala niya ang kanyang supervisor. Kaya naman agad siyang umalis. Dahilan para pasigaw na magpasalamat ang matandang babae. "Salamat, iho. Sana'y pagpalain ka ng Panginoon." Sambit ng matandang babae. Hindi niya narinig ang sigaw na iyon dahil sa pagmamadali. Kaya naman nang nasa pabrika na siya, ay alam niyang pagagalitan na siya ng kanyang supervisor. "Oh, buti naman at pumasok ka pa. Nakakahiya naman, Manuel. Meeting ito at susulpot ka kung kailan mo lang gusto. Hindi ba sinabi kong..." Sigaw ni Brenda. Napapagalitan pa sana si Manuel nang mapansin ni Brenda na magsiyoko ang ibang matataas na tao sa meeting na halos boss na niya. Dahilan para matigilan si Brenda at agad mag-question. "Anong nangyayari? Ma'am? Sir?" Sambit ni Brenda na halatang nagtataka. Doon ay ipinakilala na si Manuel. Dahilan para magulat si Brenda nang may sumagot na isang nakatataas sa kanya. "Siya ang ating CEO, Brenda. Hindi Manuel ang pangalan niya. Siya si Mr. Emilio Gonzalez, ang kaisa-isang nagmamay-ari ng ating pabrika. At siya ang aming hinihintay." Sambit pa ng iba sa mga ito. Gulat na gulat naman si Brenda at hindi halos makapagsalita. Imposible. Tauhan po siya." Hindi pagsang-ayon ni Brenda dahil para dito ay napaka-imposible niyon. "Totoo ang lahat ng iyon, Brenda. I just wanted to observe your skills as a supervisor. And I'm kind of disappointed on how you handle people. Totoong nagpanggap akong tauhan mo. Just to know how my people work. At sa lahat, ay ikaw ang hindi ko nagustuhan. Dahil kung meron mang taong walang pakinabang sa aking negosyo, ay ikaw yon, Brenda. Kaya maaari mo nang bitbitin ang iyong mga gamit at huwag ka nang babalik sa kumpanya ko. You are fired." Maotoridad na sambit pa ni Mr. Emilio o si Manuel, na CEO pala ng kanilang pabrika. Sobra ang gulat na naramdaman ni Brenda, kaya naman naiyak na lamang ito sa maraming tao dahil sa pagkapahiya at saka nag-walk out. Magmula noon ay nagbago na ang ugali ni Brenda at natutunan niyang magpakumbaba dahil hindi nito masikmurang muling mangyari ang pagkakapahiya at pagkakatanggal nito sa isang napakagandang pabrika